Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. At shoutout kay Casimiro Panlaan. Shoutout kay Benjamin Pabian. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! May ibang tao pa ba bukod sa akin na pwedeng makipaglaro sa'yo? Ngumiti si Hansani at tumingin sa mga taong huminto sa tabi niya. Mayroong 44 na tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang nasa mabuting kalagayan. Itim at asol ang mukha ng isang ito, at ang ulo ng baboy na iyon, asan, nabali pa ang braso at nabali ang binti. Mukhang miserable, pero nakakatawa sa lahat ng paraan. Maging si Han Sanchen ay hindi napigil ang matawa. Shit, hindi yung mga masasamang tao ang bumugbog sa atin ng ganito. It's our alliance leader. Shit, alliance leader, masyado ka bang lalayo? Ah, kuya, hindi ka talaga nagpapakatanga. Tama, halos mabali na ang ngipin ko. Ngayon ko lang naisip na kahit mamatay ako, kailangan kong kagatin itong anak na ta. Pagkatapos ng kaunting pagkabigla, at hindi napigilan ni Han Sanchen na matawa sa oras na ito, huminto ang isang grupo ng mga disipulo at hinayla si Han Sanchen isa-isa upang humanap ng paliwanag. Biglang tinapik ng isang matalinong lalaki ang kanyang ulo. Shit, kung ito ang pinuno ng alyansa ngayon, akala namin ay mali kapag ang mga dayuhang kalaban ay sumalakay. Kaya't ang mga kalaban ng kahapon at ng nakaraang araw ay wala na. Shit, no, alay leader, don't tell me. Nagpadala ka ng kalaban 2 days ago. Shit, alliance leader, I treat you like my first love, but you abuse me thousands of times. Sobra na. Oo, gusto kong i-impeach ang pinuno ng alyansa. Gusto ko rin. Kung hindi tayo magbibigay ng account ngayon, we will. We will go on a collective strike. Sa pagtingin sa isang grupo ng mga tao na nagngangalit ang kanilang mga ngipin at nagbibiro, ang Aaron ay ngumiti din ng walang magawa. Kahapon ay isang kakaibang hayop, ang araw bago ang kahapon ay isang nagyelo na buwan. Kung gusto mong maghayganti, magagawa mo ito anumang oras. Gayunpaman, ang pagkakaibigan ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay may pananagutan sa anumang kahihinatnan. Shit, halimaw ang kakaibang hayop. Magkakaroon tayo ng common sense sa kanya. Pareho kayong amo ni Ningyu. Paano tayo makakaganti? Oo, hindi malinaw na dinadaya ng malaki ang maliit. Sayang, ang mundo ay bumababa at ang hangin ay bumabagsak. Tiningnan ni Han Sanchen ang kanilang masamang tingin at walang magawang umiling. Well, huwag kang magmukhang munting manugang. Sa katunayan, ang 3 araw na ito ay ang pagsasanay sa demonyo na espesyal na inayos ko para sa iyo. Bilang karagdagan sa pagsubok sa iyong mga kasanayan sa 3 araw, ang pinakamahalagang bagay ay upang maasa ang iyong kakayahan sa pakikipagtulungan ng koponan, kakayahang umangkop at kakayahang lumaban ng ako ay dumating upang sugpuin ka ngayon. Sa totoo lang, mahirap ang prosesong ito, mapanganib pa nga, dahil hinahayaan kong harapin ka ng lahat ng tao o hayop na sumubok sa iyo gamit ang mga totoong armas. Gayunpaman, ako ay lubos na nasisiyahan sa iyong pagganap sa nakalipas na 3 araw. Opisyal ko na ngayong inanunsyo na 44 sa inyo ang opisyal na naging personal team ko, na pinangalan ng Magic Force Team. In the future, ako na lang ang masusunod. Siyempre, sinasabi ko pa rin na huli na kung sino man sa inyo ang mag-quit ngayon, dahil sa mga susunod na araw, mas marami kang panganib sa buhay at kamatayan kasama ko. May kailangan bang lumabas? Pagkatapos ay tumingin si Han Sanchen sa karamihan. Napatingin sa akin ang mga tao at napatingin ako sa iyo. Then someone smiled, huwag mo itong paglaruan, alliance leader. Sabihin mo lang ang treatment. Tama, hindi kami natatakot sa kamatayan. Hindi kami makakalabas. Hindi madaling makalabas ngayon. Hay nako, ang pinapangarap naming pagtrato ang aming pinapahalagahan.
Alay leader, direkta mong masasabi ang treatment. Walang takot sa kamatayan dito. Isang karangalan ang makihalubilo sa iyo, mas isang karangalan ang makihalubilo sa iyo. Sa pagtingin sa hitsura ng karamihan, ang Aaron ay labis na nasiyahan, walang paggamot, gayunpaman, ang mga table tas ay sapat, ang pera ay sapat, at ang mga mahiwagang sundalo ay naayos at pinapalitan ng walang bayad. Paano iyon? Lahat ay tumango sa pagsasalita, ngunit halata na sila ay nakikipag-eye contact ng pribado. Sa wakas, may nagsabi na, Alay leader, ang ganda talaga ng offer mo, matatanggap natin. Pero, tumingin siya sa crowd at biglang tumawa. Nagulat si Han Sanchen, ngunit gayunpaman, bago makapaghintay si Aaron para sa sagot, tumingala siya at biglang binuksan ang kanyang mga mag-aaral. Fuck, what the hell are you doing? Sa bahay na gawa sa kahoy, ayon sa kasunduan na ginawa 3 araw na ang nakakaraan, maagang inihanda ni Ningyu ang kaukulang mga pagkain, naghihintay sa pagbabalik ni Han Sanya at ng kanyang partido upang magdiwang. Gayunpaman, bumalik ako sa oras, ngunit nang makita ni Ningyu ang nangungunang Aaron, ang buong tao ay hindi napigil ang sumimangot. Are you going for special training? Sumimangot ang nagyayelong buwan at pansamantalang nagtanong. Hindi sumagot si Han Sanchen, mukhang nahihiya. May nakasalubong akong baliw na aso sa kalsada. Paano ako natapon ng ganito? Muling sabi ni Ningyu, ngunit tila mali na pag-isipan ito ng mabuti. Anong galit na aso ang makakagat sa iyo ng ganito? Si Han 3000 ay nasa isang gulo, na may lahat ng uri ng mga marka ng ngipin sa kanyang katawan. Ang ilan sa kanyang mga damit at binti ng pantalon ay diretsyong napunit. Mukha talaga siyang kalalabas lang sa tumpok ng mga asong galit na galit. Oo, kinakagat ako ng mga baliw na aso. Marami sila. Iginala ni Han 3000 ang kanyang mga mata, bamantong hininga ng walang magawa at pumunta sa mesa. Mapait na ngumiti si Ivory at walang sinabi. Ngunit sa likod niya, 44 na espesyal na sundalo ang ngumiti kay Ningyu. Gayunpaman, sa pagtingin sa grupong ito ng mga tao, mas nabigla si Ningyu, dahil kapag tumawa ang ilang tao, halatang may ilang piraso ng tela sa pagitan ng kanilang mga ngipin. At ang kulay ng mga piraso ng tela na ito ay tila halos kapareho ng damit na isinusuot ni Han Sanchen. Hindi dapat. Biglang may naalala si Ningyu at tumingin sa 44 na disipulo. Nagtawanan silang lahat, woof, woof, woof. Inilagay ni Aaron ang kanyang ulo sa mesa. Kahihiyan. Kinagat siya ng 44 na, maliit na baliw na aso, nang sama-sama. Ang susi ay hindi na siya nakatiis, dahil ito ang karagdagang kondisyon para makatanggap sila ng trabaho. Ang isang grupo ng mga anak ng asong babae, sila ay talagang fucking malupit. Hindi, sila ay. Tahimik na nag-isip si Han Sanchen sa kanyang puso, at labis na nanlumo. Napakalakas mo kaya walang makakasakit sa iyo. Ngayon, gayunpaman, tumaob ka sa impyerno at kinain bilang karne ng iyong mga tauhan. Gayunpaman, may mga pagkakataon na masama ang pakiramdam mo at mabuti ang pakiramdam mo. Nabuo na ang magic troop, at ang matalas na kutsilyo sa kamay mo ay formal na napik. Ngumiti si Ningyu, mukhang hindi ka rin nasisiyahan sa pinuno ng alyansa. Sa pagkakataong ito, magkakaroon ng paghihiganti at paghihiganti. Pagkatapos nito, tumingin si Ningyu kay Han 3000, maaari kang maging handa na kagatin nila. Mukhang nasiyahan ka sa resulta ng kanilang pagsasanay sa nakalipas na 3 araw. Tumanggaw si Aaron, gayunpaman, hindi pa napagpasyahan ang kapitan. Gusto kong itanong sa iyo kung ano ang ibig mong sabihin. Zhang Yu. Sa prosesyon, tumayo ang isang lalaking nasa edad 30s. Tumingin sa kanya si Han Sanchen na may pambansang mukha. Nagmistulang agila ang kanyang mga mata na may bahid ng tiyaga. Sa aspeto ng mukha, tapat siya. Ito rin ang dahilan kung bakit nagtiwala si Han Sanchen kay Ningyu na pumili ng kapitan. Hindi mapag-aalinlanganan ang kanyang mga mata. 3. Si Zhang Yu ay isang munting disipulo. Gayunpaman, kilala ko ang lahat sa cabin araw at gabi. Si Zhang Yu ay tapat, may positibong pag-iisip, matalino at may lakas ng loob na magtrabaho ng husto. Ang tanging sagabal ay siya ay medyo walang pag-iingat, aktibo at walang pasensya. Mga general, modelo, marshal, at manloloko. Ang kailangan ko ay isang general na maaaring umatake sa kalaban, hindi isang field marshal na nagpaplano ng mga diskarte.
Ang kanyang mga pagkukulang ay nakamamatay sa posisyon ng Field Marshal, ngunit lahat sila ay mga pakinabang. Sa posisyon ng General, Zhang Yu, mula ngayon, opisyal na mong kukunin ang posisyon ng kapitan ng pangkat ng Shenfen, para naman sa team leader sa ibaba, kaya mong kontrolin ang sarili mo. Hindi ako makikialam, pero isa lang ang requirement ko, ibig sabihin, ang iyong rules ay parang di mabilang na punyal, at ang kombinasyon mo ay matalas na kutsilyo, hindi ka matigas, ngunit hindi sirain. Kinagat ni Zhang Yu ang kanyang mga ngipin at sinabing, hinding-hindi pa babayaan ni Zhang Yu si Ning Yu at ang pinuno ng alyansa, isa lang ang kaso na hindi ko kayang tanggapin ng maayos ang pangkat na ito. Ibig sabihin, patay na ako, magaling ang sabi. Tinapak ni Han Sanyi ang mesa at tumayo anuman ang kanyang imahe. Sa iyong mga salita, mapagkakatiwalaan kita sa espesyal na unit ng pakikidigma na maingat kong sinanay. Halika, bibigyan kita ng toast. Pagkatapos nito, direktang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang baso kay Zhang Yu. Mabilis ding itinaas ni Zhang Yu ang kanyang baso, at uminom ang dalawa. Pagkatapos uminom, biglang ngumiti si Ning Yu. Bakit? Igalang mo na lang si Zhang Yu. Pero hindi ako. Bahagyang kumunat ang noo ni Han Sanchen. Alam niyang may sasabihin si Ning Yu. Ano ang gusto mong igalang kita? Lumabas ka at tingnan mo. Ngumiti si Ning Yu. Storytelling channel sa YouTube. Pagkatapos, dirdiretsong lumabas ng bahay si Ning Yu. Tiningnan ni Han ang mga miyembro ng kanyang koponan at sinundan sila ng mabuti. Napakahiwaga ng dalawang malalaking lalaki na dahil sa curiosity, isang grupo ng mga tao mula sa pangkat ng banal na hukbo ang sumunod. Paglampas sa bahay na gawa sa kahoy, hindi nagtagal ay dumating ang party sa likod bahay na gawa sa kahoy. Sa oras na ito, ang tunog ng hey at ha ay maikli at malakas. Isang grupo ng mga tao ang pumila sa isang parisukat na linya para magsanay. Kinawayan ni Ning Yu ang kanyang kamay at pumunta sa harapan ng team, tumigil sandali. Ang leader ng alyansa ay nag-toast lang ng hukbong sinanay niya. Halata ang kahulugan. Hindi siya sigurado sa ating mga nagawa. Shit, hindi nakaimik si Han Sanchen. Kailan ko sinabi yon? Ito ay minamalas ng iba. The only way is to show it to others. You can see that our leader is now fragmented. This is the result of the team he trained. Do you know what to do? Let me say first, walang mga tuntunin para sa mga nakatataas at nasasakupan, ngunit dignidad. Bumagsak ang mga salita ni Ning Yu, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagpakita ng isang mahinang ngiti. Shit, huwag na tayong mag-away ng steamed bread, mga kapatid. Kailangan nating patunayan ito sa lider ng alyansa. Pagkatapos, direktang sumugod ang isang grupo ng mga tao. Nima, halika ulit. Nanlumo si Hansan. Napakapamilyar ng eksenang ito. Gayunpaman, ang mga tao ay lumulutang na sa Jiangho. Sa oras na ito, walang ibang pagpipilian si Han Sanchen kundi harapin sila. Ginawa na ako ng ganito ng mga miyembro ng Shenbing team. Kung hindi ako lalaban, walang matira sa loob. Hindi ako naglalaro ng ganito. Higit pa, gustong subukan ni Han Sanchen. Ano ang kanilang mga resulta ng pagsasanay sa nakaraang 3 araw? Saglit, ang mga tao na dapat mahulog sa lungsod at ang mga tao sa Magic Cloud Ghost City ay puspusan upang labanan ang Aaron. Gayunpaman, ang lakas sa mga kamay ni Han Sanchen ay palaging kontrolado ng maingat at tumpak, na hindi bigyan sila ng labis na ilusyon ng tubig, at hindi direktang masasaktan sila dahil sa sobrang lakas. Masayang naglalaban ang magkabilang panig. Makalipas ang mahigit 10 minuto, madaling umatras si Han Sanchen at tumingin sa kanila, nakangiti. Bagamat maikli ang oras, dapat aminin ni Han Sanchen na napakahusay na nagturo si Ning Yu, at seryoso rin silang nag-aral. Ang pangkalahatang epekto ay napakalinaw din. Lalo na si Fulin, na ang mga nagawa ay direktang napabuti ng hindi bababa sa 1.5 grado. Si Fu Tian ay maaaring maging isa sa 3 tunay na pamilya ng Diyos. Natural, mayroon ding mga ugat at dahilan para sa katatagan ng pamilyang ito. Talento man ito o ang pundasyong inilatag sa pamamagitan ng pagsuporta sa pamilya noong unang panahon, ito ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Natural, kapag may guidance at environmental bonus, para na itong diving dragon sa dagat. Ang pangalawa ay hangluan. Napakabilis din ng kanyang pag-unlad. Nagkaroon siya ng magagandang tagumpay. Ngayon, umaasa sa kanyang malakas na aura at sa patnubay ni Ning Yu sa 8 wasteland na aklat, bigla niyang itinapon ang malaking bahagi ng iba ng direkta.
Sa pakikipaglaban kay Han Sansan ngayon lang, kahit na magkaroon ng lakas si Han Sansan, maaaring makalaban niya si Han Sansan ng higit sa 1,500 beses nang hindi natatalo. Sapat na iyon para mabigla ang sinuman. Mabuti naman, pero nag-iisa lang tayo. Huwag mo nang pilitin. Sabi ni Han 3000, na nakatingin kay Ningyu, sige, maghanda ng marami pang mesa. Ngayong gabi, hindi babalik ang lahat hanggat hindi sila lasing. Ngumiti si Ningyu, naayos ko na ito. So hindi mo sinasadyang sabihin sa akin. Natigilan si Han. Sunny, ngumiti si Ningyu, kung hindi, paano mo malalaman ang mga nagawa ng lahat? Although I hate being told, I like it this time. Ngumiti si Aaron at sinabing, sige, uminom tayo at kumain ng karne. Pagkatapos noon, tumayo si Han Sanchen at naglakad papunta sa kahoy na bahay. Hindi nagtagal, ang bahay na gawa sa kahoy ay puno ng ingay at abala, at ang mga tao ay nagiinuman at nag-uusap, ngunit hindi na sila masaya. Sinamahan sila ni Han Sanchen ng kalahating oras, tumayo at naglakad palabas. Hindi alam ni Ivory ang mood ni Han Sanchen. Sinundan siya nito palabas at mahinang nagtanong, anong problema? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!